Isipin mo ito, may isang matandang lalaki na nakatayo sa tuktok ng bundok. 120 taon na siya, pero kahit paano, matalas pa rin ang mga mata niya. Hindi siya pinabayaan ng katawan niya. Malinaw pa rin ang isip niya. Pero alam niya nang walang pagdududa na mamamatay siya ngayong araw. Nakaunat sa harap niya ang lupain na 40 taon niyang sinubok maabot. Isang lupain na hindi niya kailanman natapakan. Isang lupain na ipinangako sa kanya, sa kanyang mga tao, sa kanyang mga ninuno sa napakaraming henerasyon. At mamamatay siya bago niya matawid ang hangganan. Sa likod niya, nakahanay sa buong ilang, nakatayo ang mahigit 2 milyong tao. Sumunod sila sa kanya sa mga disyerto at sa mga imposibleng pagsubok. Ilan sa kanila ay kasama na niya sa loob ng maraming dekada. Ang iba naman ay isinilang habang nasa paglalakbay. At ngayon, bago siya kunin ng Diyos, may isang huling dapat gawin si Moises. Ibibigay niya ang pinakamahabang talumpati na naitala sa buong Biblia. 3 talumpati, kung tutuusin, sumasaklaw sa 34 na kabanata. Kasama ang lahat mula sa kasaysayan ng kanyang mga tao hanggang sa pinakadetalyadong kodigo ng batas sa sinaunang mundo, hanggang sa isang awit na siya mismo ang gumawa, hanggang sa isang propesiya tungkol sa lahat ng mangyayari pagkatapos niyang mawala. Ito ang aklat na pinakamadalas sipiin ni Jesus nang tuksuhin siya sa disyerto. Ito ang aklat na humubog sa mga sistema ng batas sa buong kanlurang mundo. Ito ang aklat na naglalaman ng tinatawag ng mga iskolar na pinakamahalagang pangungusap sa buong kasaysayan ng mga Hudyo. At ito ang aklat na karamihan sa mga tao ay hindi talaga naupo at inintindi. Hanggang ngayon, bago natin pag-usapan ng kwento, kailangan mong maintindihan kung bakit napakahalaga ng aklat na ito. Dahil kung sa tingin mo, isa lang itong koleksyon ng mga lumang batas at mga panuntunang panrelihiyon, hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang talagang nangyayari dito. Ang Deuteronomyo ay isa sa mga pinakaimportanteng dokumento sa kasaysayan ng sangkatauhan. At hindi ko yun basta-basta sinasabi. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. Ang mga kodigo ng batas ng 3 sa pinakamakapangyarihang demokrasya sa mundo, ang Estados Unidos, ang United Kingdom at Israel, lahat ay nagmula sa mga prinsipyong nakasulat sa aklat na ito. Ang ideya na ang hustisya ay dapat walang pinapanigan. Ang ideya na walang tao, gaano man siya kamakapangyarihan, ang nasa ibabaw ng batas. Ang konsepto na ang Estado ay dapat protektahan ang mahihirap, ang mga biyuda, ang mga ulila at ang mga dayuhan. Ang mga ideyang ito ay hindi nagmula sa sinaunang Gresya. Hindi rin galing sa Roma. Sa pinakamatandang nakatalangan nyo, nagmula ang mga ito sa isang talumpati ng isang lalaking 120 taon na ang edad, nakatayo sa isang parang sa silangan ng Ilog Jordan, humigit kumulang 3,400 taon na ang nakakaraan. Ang mismong salitang Deuteronomyo ay galing sa Griego at ang ibig sabihin ay ang ikalawang batas. Pero ang salin na iyon ay talagang maling salin mula sa orihinal na Hebreo. Ang pamagat sa Hebreo ng aklat na ito ay Devarim, na simpleng ibig sabihin ay mga salita, ang mga salita ni Moises. At ang sinabi ni Moises sa mga salitang iyon ay isa sa mga pinaka-revolusyonaryong bagay na naisulat kailanman. Narito ang isang bagay na karamihan sa mga tao sa labas ng pag-aaral na Hudyo at Kristiyano ay hindi napagtanto. Ang Deuteronomyo ang aklat na pinakamadalas sipiin sa buong Bagong Tipan. Nang tuksuhin si Jesus sa disyerto ni Satanas, 3 beses siyang hinamon ni Satanas at 3 beses tumugon si Jesus gamit ang isang sipi. Lahat ng 3 sipi ay galing sa Deuteronomyo. Hindi sa mga awit, hindi sa Genesis, hindi sa Isaias, Deuteronomyo, ang aklat na nilalaktawan ng karamihan.
At nang subukan siyang bitakin ng isang abogado, gamit ang tanong na, ano ang pinakadakilang utos sa batas? Sumagot si Jesus gamit ang isang linya mula sa Deuteronomio Kabanata 6, versikulo 5. Isang linya na alam ng bawat Hudyo sa panahong iyon ng buong puso. Isang linya na idinadasal ng mga Hudyo araw-araw, umaga at gabi sa loob ng 3,000 taon nang walang tigil. Pero hindi lang relihiyon ang nasasaklaw nito. Sa mundo ng sinaunang pag-aaral sa malapit na silangan, ang Deuteronomio ang naging paksa ng pinakamaraming debate sa akademya, pinakamaraming scholarly paper at pinakamaraming argumento na bumuo ng mga karera kaysa sa halos anumang sinaunang teksto. Dahil napansin ng mga iskolar ang isang kahangahangang bagay tungkol sa istruktura nito. Halos perpektong tumutugma ito sa format ng mga sinaunang kasunduan ng mga Heteo mula sa humigit kumulang 1400 taon bago dumating si Kristo. Ngayon, kung iniisip mo kung bakit mahalaga iyon, narito ang dahilan. Napakalaking bagay nito. Sa sinaunang mundo, ang mga kasunduan ay hindi simpleng mga usapan. Ito ang pinakamataas na anyo ng pampulitika at pambatas na pangako na umiiral noon. Ito ang nagtatakda ng kapalaran ng buong mga bansa. At sumusunod ang mga ito sa mahigpit at tiyak na format na naiintindihan ng lahat sa mundo ng diplomasya. Kapag nakatanggap ka ng kasunduan mula sa isang dakilang hari, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng bawat bahagi at kung ano ang inaasahan sa iyo. Kapag gumawa ng tipan ng isang dakilang hari sa sinaunang mundo sa isang mas maliit na bansa, sumusunod ang kasunduan sa isang tiyak na formula. Meron ang panimula kung saan ipinakilala ng dakilang hari ang kanyang sarili. Pagkatapos ang makasaysayang pagpapakilala kung saan ipinapaalala niya sa mas maliit na bansa ang lahat ng ginawa niya para sa kanila. Pagkatapos ang mga patakaran, ang mga batas na kailangang sundin ng mas maliit na bansa. Pagkatapos ang mga pagpapala at mga sumpa kung ano ang mangyayari kung susundin o lalabagin ng bansa ang kasunduan. At sa huli, ang mga tagubilin sa paghalili kung ano ang mangyayari pagkatapos mawala ang hari. Sinusunod ng Deuteronomio ang eksaktong pormulang ito, punto por punto, bahagi por bahagi. Na ang ibig sabihin ay hindi lang relihiyosong teksto ang Deuteronomio. Isa itong formal na dokumento ng tipan. Isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Nakaayos ayon sa pinakamakapangyarihang pormato ng batas sa panahon nito. Hindi lang nangangaral si Moises. Gumagawa siya ng isang konstitusyon at mayroon pa ang tanong ng pagtuklas noong 621 taon bago dumating si Kristo sa panahon ng paghahari ni Haring Hosayas ng Huda. May mga manggagawang nagre-renovate sa templo ng Jerusalem nang makahanap sila ng isang balumbon na nakatago sa loob ng gusali. Dinala ito ng punong pari na si Hilkias sa kalihim ni Haring Hosayas na binasa ito at agad iniulat sa hari. Ipinabasa ng hari ang balumbon ng malakas sa kanyang harapan. At nang marinig niya ito, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Iyon ang sinaunang paraan ng pagpapakita ng labis na pagkabigla at kalungkutan. Dahil nilinaw ng balumbon na nilalabag ng mga tao ng Huda ang kanilang tipan sa Diyos sa loob ng maraming henerasyon. Nakalimutan na nila ang mga batas, nakalimutan na nila ang mga babala, nawala sa kanila ang lahat ng ito. Ang balumbon na iyon, ayon sa karamihan ng mga iskolar ng Biblia, ay halos tiyak na ang aklat ng Deuteronomio. Ang muling pagtuklas nito ang nag-udyok ng pinakamalawak na reforma sa relihiyon sa kasaysayan ng bansa. Winasak ni Haring Hosayas ang bawat paganong altar sa buong bansa. Ibinalik niya ang pagdiriwang ng Paskua na hindi naobserbahan sa loob ng maraming henerasyon. Isinentralisa niya ang lahat ng pagsamba sa Jerusalem.
Itinayo niyang muli ang buong relihiyoso at pambatas na istruktura ng bansa mula sa simula, lahat dahil sa isang aklat. Kaya kapag naupo ka para intindihin ang Deuteronomyo, hindi ka nagbabasa ng lumang bagay na walang halaga. Binabasa mo ang dokumentong humuhubog sa sibilisasyon, batas at pananampalataya sa loob ng mahigit 3,000 taon. Pero para maintindihan kung ano talaga ang sinasabi ni Moises, kailangan mo munang intindihin si Moises mismo. At ang kwento niya ay isa sa pinakakapanapanabik sa buong kasaysayan ng tao. Malamang alam mo na ang mga pangunahing pangyayari, ang sanggol sa basket, ang nasusunog na palumpong, ang mga salot, ang paghati ng dagat. Pero sa karaniwang pagkukwento nito, nalalampasan mo ang nakakagulat na pagiging komplikado ng kung sino talaga ang taong ito at kung bakit ang kanyang mga huling talumpati sa Deuteronomyo ay iba ang dating kapag naiintindihan mo ang buong bigat ng lahat ng pinagdaanan niya. Kaya balikan natin mula sa simula, 400 taon ng alipin ng mga Hebreo sa Ehipto, hindi 40, hindi 400 buwan, 400 taon, halos kapareho iyon ng dami ng taon na naghihiwalay sa atin mula sa mga unang taon ng 1700. Maraming henerasyon ng mga taong hindi nakaranas ng kalayaan kailanman. Nagtatayo sila ng mga lungsod, malalaking proyekto sa konstruksyon, sa ilalim ng brutal na sapilitang paggawa. Inilalarawan ng aklat ng Exodo ang kanilang mga daing na pumapaitaas sa Diyos bilang isang uri ng pambansang daing ng paghihirap na umaalingaw-ngaw sa mga siglo. Sa mundong ito, isang babaeng Hebreo na nagngangalang Jochebed ang nagsilang ng isang anak na lalaki. Pero may problema. Kararaan lang ng atas ni Paraon na bawat sanggol na lalaki ng mga Hebreo ay itatapon sa ilog Nilo. Hindi ito walang dahilang kalupitan kahit na talagang malupit ito. Isang kalkuladong estratehiya ito para kontrolin ang populasyon. Masyadong mabilis lumalaki ang populasyon ng mga Hebreo. Natatakot si Paraon. Kaya inutusan niya ang sistematikong pagpatay sa isang buong henerasyon ng mga batang lalaki. Itinago ni Jochebed ang anak niya sa loob ng 3 buwan. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin yon. 3 buwan ng pagpapatahimik sa isang umiiyak na sanggol. 3 buwan ng takot sa bawat pagdaan ng isang opisyal na Ehipsyo sa pinto. 3 buwan ng kaalaman na kapag natagpuan ng sanggol, pareho silang mamamatay. At nang hindi na niya maitago, gumawa siya ng isang bagay na nangangailangan ng napakalaking pananampalataya, desperadong pagiging malikhain o pareho. Gumawa siya ng basket mula sa papyrus. Pinatibay ito gamit ang alkitran. Inilagay ang sanggol niya sa loob at ibinaba ito sa mga tambo ng ilog Nilo. Pagkatapos, sinabihan niya ang nakatatandang kapatid nito na si Miriam na manood mula sa malayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Ang sumunod na nangyari ay isa sa pinakakahanga-hangang pagkakataon sa buong kasulatan. O, depende sa kung paano mo basahin, isa sa pinakakahanga-hangang pagkilos ng Diyos. Ang mismong anak na babae ni Paraon ang bumaba para maligo sa Nilo. Nakita niya ang basket. Binuksan niya ito. Narinig niya ang sanggol na umiyak at may nagbago sa puso niya. Nagpasya siyang kunin ito. Pinangalanan niya itong Moises, isang salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay hinango, dahil hinango niya ito mula sa tubig. At dito nagiging kahanga-hanga. Si Miriam, ang nakatatandang kapatid na nagmamasid mula sa mga tambo, lumapit at nag-alok na maghanap ng isang babaeng Hebreo para magpasuso sa bata. Pumayag ang anak ni Paraon. At ang babaeng kinuha ni Miriam ay si Jochebed, ang mismong ina ni Moises. Nabinayaran pa ng palasyo ng Ehipto para pasusuin at palakihin ang sarili niyang anak hanggang sa sapat na ang edad niya para dalhin sa palasyo.
Huminto ka at isipin kung ano ang nangyari. Ang pinakamakapangyarihang tao sa sinaunang mundo ang nag-utos ng kamatayan ng bawat sanggol na lalaki ng mga Hebreo. At isa sa mga batang iyon ang lumaki sa mismong palasyo ni Paraon, tinuruan ng karunungan ng Ehipto, sinanayang magsalita ng may kapangyarihan, naglalakad sa mga pasilyo ng kapangyarihan ng Ehipto, kumakain sa hapag ni Paraon. Ang magiging instrumento ng pagpapalaya ng mga Hebreo ay lumalaki sa loob ng bahay ng paniniil sa mga Hebreo. Lumaki si Moises sa palasyo. Naturuan siya sa lahat ng kaalaman ng mga Ehipsyo na sa panahong iyon ang pinaka-advanced na edukasyon sa buong mundo. Nagsasalita siya ng Ehipsyo, nakakabasa siya ng hieroglyphics. Naiintindihan niya ang batas, relihiyon at estratehiyang militar ng Ehipto. Sa panlabas, mukha siyang purong Ehipsyo. Pero alam niya dahil sinabi sa kanya ng kanyang ina noong mga unang taon ng pagpapasuso na Hebreo siya. 2 pagkakakilanlan ang dala niya, 2 mundo ang kinabibilangan niya, at wala sa 2 ang tunay na tahanan niya. Itong tensyon na ito ang nagbigay hugis sa buong buhay niya. At itong tensyon na ito higit sa lahat ang dahilan kung bakit siya ang tamang tao para tumayo sa pagitan ng Diyos at ng isang buong bansa sa loob ng 40 taon. Pagkatapos, isang araw, nagbago ang lahat. Nakita ni Moises ang isang Ehipsyong binubugbog ang isang aliping Hebreo. Tumingin siya sa paligid, sinigurado na walang nakatingin at pinatay niya ang Ehipsyo. Pagkatapos, inilibing niya ang katawan sa buhangin. Kinabukasan, sinubukan niyang awatin ang 2 Hebreong nag-aaway at sinabi sa kanya ng isa sa kanila, "Papatayin mo rin ba ako katulad ng pagpatay mo sa Ehipsyo?" Kinabahan si Moises, kumalat na ang balita, narinig ni Paraon at sinubukang ipapatay siya. Tumakas si Moises, iniwan niya ang palasyo, ang kapangyarihan, ang edukasyon, ang pribilehiyo, lahat ng bagay, at napunta siya sa Midian na ang modernong lokasyon ay hilagang kanluran ng Saudi Arabia. Umupo siya sa tabi ng isang balon. Pagod siya, malamang takot at ganap na nag-iisa. Mula prinsipe ng Ehipto, naging pugante siya sa isang araw lang. May isang grupo ng mga babae na dumating para painumin ang kawan ng kanilang ama. May mga lokal na pastol na sinubukang itaboy sila. Tumayo si Moises at ipinagtanggol ang mga babae. Ang ama nila, isang paring Midianita na nagngangalang Hetro, inanyayahan si Moises sa hapunan. Sa kalaunan, napangasawa ni Moises ang isa sa mga anak niyang babae na si Zipporah at namuhay siya ng tahimik bilang pastol sa ilang at narito ang detalyeng nilalampasan ng karamihan. Lumipas ang 40 taon. Hindi ito maliit na detalye, 40 taon na ginugol ni Moises bilang pastol sa disyerto, 4 na dekada. Isang lalaking lumaki sa pinakadakilang palasyo ng sinaunang mundo na may akses sa pinakamagandang edukasyon at mga mapagkukunan na maiaalok ng sinaunang malapit na silangan ay nagbabantay na lang ngayon ng mga tupa sa tigang na ilang. Sa loob ng 40 taon, pumasok siya sa palasyo ng Ehipto sa pagsilang at umalis doon ng 40 na siya. Pumasok siya sa disyerto ng 40 at nanatili hanggang 80. Pangungunahan niya ang Israel mula 80 hanggang 120. Ang buhay niya ay perpektong nahahati sa 3 yugto ng tigsa-40 taon. At ang gitnang yugto, ang yugto sa disyerto, ang yugto kung saan parang walang nangyayari ang siyang naghahanda sa kanya sa lahat. Isipin mo kung ano talaga ang ginawa ng 40 taon na yon sa disyerto sa kanya. Sa Ehipto, natutunan ni Moises kung paano gumagana ang kapangyarihan, kung paano gumagana ang mga imperyo, kung paano magsalita ng wika ng autoridad. Sa disyerto natutunan niya ang ibang bagay. Natutunan niya ang pasensya. Natutunan niya kung ano ang pakiramdam na maging walang halaga. Natutunan niya ang ritmo ng pag-akay
sa mga nilalang na hindi naiintindihan kung saan mo sila dinadala at ayaw namang sumama. Ang pagpapastol sa sinaunang malapit na silangan ay hindi isang paghahalintulad, literal itong paghahanda. Ang pastol ay naglalakad sa unahan ng kawan, inaakay niya sila, pinoprotektahan niya sila, naghahanap siya ng tubig, naghahanap siya ng pastulan, kinakaharap niya ang mga mandaragit, binubuhat niya ang mga hindi makalakad, hinahanap niya ang mga naligaw, at ginagawa niya ang lahat ng ito para sa mga nilalang na walang kaalam-alam kung bakit niya ito ginagawa. Kung hindi iyon ang eksaktong paglalarawan ng trabahong malapit ng gawin ni Moises, wala na. Kinuha ng Diyos ang isang lalaking sinanay sa mga pasilyo ng kapangyarihan ng Ehipto at muling sinanay sa ilang ng Midian. Ang Ehipto ang nagbigay sa kanya ng mga kakayahan. Ang disyerto ang nagbigay sa kanya ng karakter. At pareho ang kailangan para sa susunod na mangyayari. Pagkatapos, dumating ang nasusunog na palumpong. Inaakay ni Moises ang kanyang kawan malapit sa Horeb, ang bundok ng Diyos, nang makakita siya ng isang bagay na hindi dapat umiiral. Isang palumpong na nasusunog pero hindi natutupok. Sumasayaw ang apoy pero buo pa rin ang mga sanga, hindi nagiging abo ang mga dahon. Hindi kumakalat ang apoy at hindi namamatay. Lumapit si Moises at may boses na tumawag sa kanya mula sa palumpong. Moises, Moises. Nandito ako, sagot ni Moises. Ipinakilala ng boses ang sarili bilang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sinabi nito kay Moises na narinig niya ang mga daing ng mga Hebreo sa Ehipto. At si Moises ang babalik sa Ehipto at ilalabas sila. Ngayon narito ang dahilan kung bakit kapanapanabik ang sandaling ito. Hindi pumayag si Moises. Tumutol siya. 5 beses. Unang pagtutol. Sino ako para pumunta kay Paraon? Sinasabi niya, wala akong halaga. Pastol lang ako. 80 taon na ako. May kriminal na record ako at 40 taon na puwang sa aking kasaysayan. Bakit mo iniisip na kaya ko ito? Ikalawang pagtutol. Ano ang pangalan mo? Ano ang sasabihin ko sa kanila kapag tinanong nila kung sino ang nagpadala sa akin? Gusto niya ng kredensyal na magagamit niya. Gusto niya ng maipapakita sa mga tao. At direktang sinagot ng Diyos ang tanong na ito. Sinabi niya, ako ang ako. Sabihin mo sa kanila, ipinadala kayo ng ako. Dito opisyal na ipinahayag ang banal na pangalan. Ang 4 na letrang Hebreo, Yod-He-Vav-He, ang tetragrammaton, ang pinakabanal na pangalan sa buong Hudaismo. Isang pangalan na sobrang banal na hanggang ngayon, ang mga debotong Hudyo ay hindi binibigkas ito ng malakas, palaging pinapalitan ito ng Adonai o Hashem. At nagmula ito sa usapan sa isang nasusunog na palumpong sa gitna ng kawalan, kung saan sinabi ng Diyos kay Moises na ang pangalan niya ay ang pandiwang umiral. Ako ang pag-iral mismo. Ako ang nariyan, ang naroroon at ang laging naroroon. Ikatlong pagtutol mula kay Moises. Hindi nila ako paniniwalaan. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang kredibilidad. Bakit makikinig ang sinuman sa isang 80 taong gulang na puganting pastol na nagsasabing nagsasalita siya para sa Diyos? Binigyan siya ng Diyos ng 3 himalaang palatandaan na gagawin niya. Ginawa niyang ahas ang tungkod ni Moises. Ginawa niyang ketongin ang kamay ni Moises at pagkatapos pinagaling ito. At ginawa niyang dugo ang tubig ng Nilo. Ika-4 na pagtutol. At ito ay nakakagulat. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako kailanman naging magaling sa pagsasalita. Mabagal ako sa pagsasalita at mabagal sa dila. Isipin mo ito sandali. Si Moises, ang lalaking magbibigay ng pinakamalawak at pinakamagandang mga talumpati sa buong Biblia, ang lalaking ang mga salita sa Deuteronomio ay sisipiin ni Jesus mismo, ang nagsasabi sa Diyos na hindi siya magaling magsalita. Maaaring sobra siyang mapagpakumbaba o talagang may problema siya sa pagsasalita.
Naniniwala ang ilang mga eskolar na nauutal siya. Anuman ang dahilan, pinipili ng Diyos ang isang lalaking hindi naniniwala na may kakayahan siya para sa trabaho. Ikalima at huling pagtutol, magpadala ka na lang ng iba. Sa puntong ito, sinasabi ng teksto na nag-alab ang galit ng Diyos kay Moises. Pero hindi pa rin siya sumuko sa kanya. Itinalaga niya ang kapatid na lalaki ni Moises na si Aaron bilang kanyang tagapagsalita. At pagkatapos ay ipinadala pa rin niya si Moises pabalik sa Ehipto. Ang sumunod ay ang Eksodo, ang 10 salot, ang tubig na naging dugo, mga palaka, mga kuto, mga langaw, ang pagkamatay ng mga hayop, mga pigsa, yelo na may halong apoy, mga balang na lumamon sa bawat luntiang bagay, 3 araw ng kadiliman na sobrang kapal na madarama mo, at pagkatapos ang huling salot, ang nagbago ng lahat, ang pagkamatay ng bawat panganay sa Ehipto, mula sa panganay ni Paraon sa kanyang trono hanggang sa panganay ng bilanggo sa kulungan. Ang gabi ng Paskuwa, ang gabi na nilampasan ng anghel ng kamatayan ang bawat tahanan ng mga Hebreo na may dugong ipininta ng kordero sa mga haligi ng pintuan. Ang gabi na 1500 taon mamaya ay pipiliin ni Jesus bilang gabi ng kanyang huling hapunan na binago ang pagkaing Paskuwa sa isang bagay na aalalahanin ng buong mundo. Pagkatapos ang dakilang pag-alis, sa pagitan ng 1 at 2 milyong tao kasama ang kanilang mga hayop at anumang ari-arian na madala nila, umalis sa Ehipto sa isang gabi lang. At pagkatapos, ang dagat, na ang hukbong Ehipsyo sa likod nila at ang dagat na pula sa harap nila, nagpanik ang mga tao. Sumigaw sila kay Moises, "Dahil ba walang mga libingan sa Ehipto, kaya dinala mo kami sa disyerto para mamatay?" Parehong sarkastiko at takot na takot sila. At si Moises, ang lalaking nagsimula sa buong pakikipagsapalaran na ito sa pagsabi sa Diyos ng 5 beses na hindi niya kaya, itinaas ang kanyang tungkod sa ibabaw ng tubig. Nahati ang dagat, mga pader ng tubig sa kaliwa at kanan, tuyong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang buong bansa ang naglakad sa tuyong lupa. At nang sumunod ang hukbong Ehipsyo, nagsara ang tubig at nawasak ang hukbo. Nagawa ni Moises ang imposible. Inilabas niya ang mga Hebreo mula sa Ehipto. 400 taon ng pagkaalipin ang natapos na. Pero sa loob ng 3 araw, nagreklamo na ang mga tao. 3 araw, 72 oras pagkatapos ng pinakamalaking himala sa kasaysayan ng mundo. Sinasabi ng mga tao na nauuhaw sila, at nang makahanap sila ng tubig, nagreklamo sila na mapait ito. At nang bigyan sila ng Diyos ng pagkain, isang substansyang tinatawag na manna na lumalabas sa lupa bawat umaga na parang hamog, nagreklamo sila sa menu. Naaalala namin ang isda na kinakain namin sa Ehipto ng libre, ang mga pipino, ang mga melon, ang mga sibuyas at bawang. Pero ngayon naubos na ang lakas namin at wala nang ibang makikita kundi ang manna na ito. Nananaghili sila sa pagkaalipin. Naaalala nila ang pagkain at nakakalimutan ang mga kadena. At ang ugaling ito, ang pagroromansa sa nakaraan at pagkatakot sa hinaharap, ang magtatakda sa kanila sa susunod na 40 taon. Ang manna mismo ay isa sa pinakakatangi-tanging probisyon sa Biblia. Bawat umaga, 6 na araw sa isang linggo, sa loob ng 40 taon, lumilitaw ang tinapay sa lupa. Bawat pamilya ay nangongolekta ng eksaktong kailangan nila para sa araw na iyon. Kapag sinubukan nilang mag-ipon ng sobra, naaagnas ito sa gabi. Ang tanging exception ay ang araw bago ang Sabat, kapag nangongolekta sila ng doble at nananatiling sariwa ang sobra. Hindi lang ito pagkain, ito ay isang 40 taon na kurso sa araw-araw na pag-asa sa Diyos. Bawat umaga, sa loob ng 4 na dekada, gumigising ang mga tao at tinutuklas kung magbibigay ang Diyos. At bawat umaga ginagawa niya ito
Ang manna ay pang-araw-araw na paalala na ang buhay mo ay sinusustentuhan ng isang bagay na nasa labas ng iyong sarili. Hindi mo ito maaaring ipunin, hindi mo ito maaaring kitain, matatanggap mo lang ito. Ipapaliwanag ito ni Moises mismo sa kalaunan sa Deuteronomio Kabanata 8. Pinapakumbaba niya kayo at pinag-utom kayo, at pagkatapos pinakain kayo ng manna, para turuan kayo na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. 1500 taon mamaya nang tuksuhin ng dyablo si Jesus sa ilang, ang unang sinabi ni Jesus ay ang mismong bersikulong ito mula sa Deuteronomio. At nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tinapay ng buhay," hindi maitatanggi ang ugnayan sa manna. Ang tinapay na bumaba mula sa langit sa ilang ay laging nakaturo sa isang bagay na mas dakila. Pero malayo pa sa katapusan ang kwento, dahil ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paglabas sa Ehipto. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-alis ng Ehipto sa puso ng mga tao. 3 buwan pagkatapos umalis sa Ehipto, dumating ang mga Israelita sa bundok Sinai. Dito umakyat si Moises sa bundok at tinanggap ang 10 utos. Yumanig ang bundok, apoy at usok ang bumalot sa tuktok. Ang tunog ng trumpeta ay lumakas ng lumakas hanggang sa nanginginig na sa takot ang mga tao sa paanan. At nagsalita ang Diyos ng malakas sa pandinig ng buong bansa, ang 10 pundasyonal na batas na magiging saligan ng pilosopiyang moral ng kanluran sa susunod na 3,000 taon. Pagkatapos, umakyat si Moises sa bundok sa loob ng 40 araw. 40 araw na pagtanggap ng batas, ang detalyadong kodigo ng batas, ang mga disenyo para sa tabernakulo, ang buong sistema ng pagkapari, lahat ng kakailanganin ng bansa para gumana bilang isang komunidad ng tipan. At habang wala siya, nagpanik ang mga tao sa paanan ng bundok. 40 araw, ganun lang katagal ang kinailangan. Nakita nila ang 10 salot. Naglakad sila sa dagat na pula sa tuyong lupa. Narinig nila ang Diyos na nagsalita mula sa bundok gamit ang sarili nilang mga tainga. Nakakamp sila sa paanan ng bundok na yumayanig pa rin at umuusok pa rin sa presensya ng makapangyarihan. At sa 6 na linggo ng paghihintay, lumapit sila kay Aaron, ang mismong kapatid ni Moises, at sinabi, "Gawan mo kami ng mga Diyos. Gawan mo kami ng isang bagay na makikita namin, isang bagay na mahawakan namin, isang bagay na masamba namin. Dahil ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa Ehipto, hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya." Si Aaron sa isang aksyon ng nakakagulat na kahinaan, kinolekta ang kanilang mga alahas na ginto, tinunaw ito at hinulma ito sa hugis ng isang gintong guya, at nagsimulang sumayaw ang mga tao sa paligid nito, nagsasabing, "Ito ang inyong mga Diyos, Israel, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Hayaan mong lumanding iyon sandali." Pinanood nila ang Diyos na wasakin ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo para palayain sila. At 6 na linggo mamaya, sumasamba sila sa isang estatwang sila mismo ang gumawa mula sa sarili nilang mga hikaw. At pansinin kung ano ang sinabi nila, "Ito ang inyong mga Diyos, Israel, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto." Hindi man lang sila gumawa ng bagong Diyos. Kinuha nila ang kredito sa ginawa ng totoong Diyos at inilipat ito sa isang bagay na ginawa nila gamit ang sarili nilang mga kamay. Ito ang diwa ng idolatriya ayon sa pagpapakahulugan ng Deuteronomio. Hindi kinakailangang pagsamba sa isang dayuhang Diyos, kundi ang pagkuha ng kung ano ang sa Diyos, ang kanyang gawa, ang kanyang kredito, ang kanyang kaluwalhatian, at pagbibigay nito sa ibang bagay. Isang bagay na makikita mo, isang bagay na makokontrol mo, isang bagay na hindi nagdedemanda sa iyo sa paraang ginagawa ng isang hindi nakikitang Diyos. Sinasabi nito sa atin ang isang nakakasakit na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ang pagkakita ng mga himala ay hindi sapat para magbunga ng pangmatagalang pananampalataya.
Ang mga tanda at kababalaghan ay nakakabighani sa isip, pero tanging ang isang tuloy-tuloy na araw-araw na relasyon sa Diyos ang makapagbabago ng puso. Ito mismo ang aral na paulit-ulit na ituturo ng Deuteronomio. Bumaba si Moises sa bundok at nakita ang eksena. Galit na galit siya, kaya kinuha niya ang mga tapyas na bato, ang mga isinulat ng mismong daliri ng Diyos at inihagis sa lupa at nabasag ang mga ito. Nasira ang tipan bago pa man ito opisyal na pinagtibay. Pagkatapos giniling niya ang gintong guya hanggang maging pulbos, hinaluan ng tubig at pinainom sa mga tao. Bumalik siya sa bundok para sa isa pang 40 araw para kumuha ng mga kapalit na tapyas. Sa kalaunan umalis sila sa Sinai at nagtungo sa lupain na ipinangako sa kanila, ang lupang pangako, ang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot, ang destinasyong nagbibigay katwiran sa buong paglalakbay. Nasa mismong hangganan na sila, halos maabot na nila. Sa isang lugar na tinatawag na Kades Barnea, nagpadala si Moises ng 12 espiya sa lupain para siyasatin ito. Bumalik sila pagkatapos ng 40 araw. 10 sa 12 espiya ang nagsabi, hindi tayo makakapasok. May mga higante doon. Ang mga lungsod ay matatag ang mga pader, para tayong mga tipaklong sa kanilang paningin at para tayong mga tipaklong sa sarili nating paningin. 2 sa mga espiya, si Caleb at si Josue, ang nagsabi ng kabaligtaran, kaya natin ito. Kamangha-mangha ang lupain, dinadaluyan ito ng gatas at pulot, at kasama natin ang Diyos. Huwag kayong matakot. Kumampi ang mga tao sa 10. Hindi lang sila kumampi sa 10, umiyak sila buong gabi. Nagreklamo sila laban kay Moises at Aaron. Sinabi nilang mas mabuti pa sanang namatay sila sa Ehipto. Sinabi nilang mas mabuti pa sanang namatay sila sa ilang. At pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa pagpili ng bagong pinuno para ibalik sila sa Ehipto. Balik sa Ehipto, balik sa pagkaalipin. Ganoon kalalim ang takot nila. Mas gugustuhin pa nilang bumalik sa mga kadenang kilala nila kaysa harapin ang kalayaang hindi nila kilala. Pinunit ni Caleb at Josue ang kanilang kasuotan at nagmakaawa sa mga tao na magtiwala sa Diyos. Sinabi nila, napakaganda ng lupain na nadaanan namin. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa lupain at ibibigay ito sa atin. Huwag kayong maghimagsik laban sa Panginoon at huwag kayong matakot sa mga tao ng lupain na wala na ang kanilang proteksyon at kasama natin ang Panginoon. Ang sagot ng mga tao, dumampot sila ng mga bato para patayin si Caleb at Josue. Handa silang pumatay ng 2 taong nagsasabi ng katotohanan. Ang takot ay hindi lang nagpaparalisa, nagiging marahas ito kapag hinarap ng pananampalataya. At sumagot ang Diyos, sumagot siya ng isang hatol na magtatakda sa susunod na 40 taon. Sinabi niya, hanggang kailan hahamakin ako ng mga taong ito? Hanggang kailan tatangging maniwala sa akin sa kabila ng lahat ng tandang ginawa ko sa gitna nila? At pagkatapos, ang sentensya. Walang isa mang nasa tamang gulang na umalis sa Ehipto maliban kay Caleb at Josue, ang 2 tapat na espiya, ang mabubuhay para makapasok sa lupang pangako. Gagala sila sa disyertong ito sa loob ng 40 taon, 1 taon para sa bawat araw na siniyasat ng mga espiya ang lupain, hanggang sa mamatay ang bawat isang tao na mahigit 20 taon ang edad. 11 araw, ganun kalayo ang Kades Barnea sa lupang pangako. Ang mismong aklat ng Deuteronomio ang nagsasabi nito sa atin, 11 araw na paglalakbay. At dahil sa takot at kawalan ng pananampalataya, ang 11 araw ay naging 40 taon. Ang 40 taon sa disyerto ay hindi 40 taon ng kapayapaan. 40 taon ito ng sunod-sunod na krisis.
Nagreklamo ang mga tao tungkol sa pagkain. Nagpadala ang Diyos ng manna, tinapay mula sa langit bawat umaga sa loob ng 40 taon. Pero napagod sila rito. Gusto nila ng karne. Gusto nila ng pagkakaiba-iba. Gusto nila ng mga pagkaing meron sila sa Ehipto, kaya nagpadala ang Diyos ng mga pugo. Mga kawan ng pugo na sobrang dami na natakpan ang lupa ng halos 1 metrong taas. Nagpakasasa ang mga tao. At pagkatapos tumama ang isang salot sa mga naghanap ng karne, pinangalanan ng lugar na Kibrot Hataba na ang ibig sabihin ay mga libingan ng pagnanasa. Kahit ang pangalan ay isang babala, mag-ingat sa kung ano ang hinahangad mo. Pagkatapos hinamon ni Miriam at Aaron ang mismong mga kapatid ni Moises, ang kanyang autoridad. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsalita ang Panginoon? Hindi ba nagsalita rin siya sa pamamagitan namin? Ang rivalrya sa magkakapatid na sumusunod kay Moises mula pa sa basket sa Nilo ay bumalik ng malakas. Pinarusahan ng Diyos si Miriam ng ketong. Si Moises, ang lalaking kayang hinamon ng sarili niyang kapatid, ay sumubsob sa lupa at nagmakaawa sa Diyos na pagalingin siya. At ginawa ng Diyos pagkatapos ng 7 araw. Isang lalaking nagngangalang Kora ang namuno ng rebelyon ng 250 mga pinuno ng komunidad laban kay Moises. Sinabi niya, lumabis ka na. Ang buong kongregasyon ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit ninyo itinataas ang inyong sarili sa itaas ng kapulungan? Parang demokratiko ito, parang makatwiran. Pero hindi sang-ayon ng Diyos. Bumuka ang lupa at nilamon si Kora, Datan at Abiram ng buhay, kasama ang kanilang mga pamilya at lahat ng pag-aari nila. Ang 250 lalaki na nag-alay ng insenso ay tinupok ng apoy mula sa Panginoon. Kinabukasan, ang buong kongregasyon ng Israel ay nagreklamo tungkol sa nangyari kay Kora. Sinabi nila, pinatay ninyo ang mga tao ng Panginoon. Sumiklab ang isang salot at pumatay ng 14,700 tao bago nagawa ni Aaron ang pagtubos at napigilan ito. May salot ng makamandag na mga ahas na pumatay ng libo-libo. Sinabihan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at ilagay ito sa isang poste, at sino mang tumingin dito ay mabubuhay. Mga siglo mamaya, gagamitin ni Jesus ang mismong larawang ito bilang propesya ng kanyang sariling pagkakapako sa krus. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos dumating ang sandaling kumitil ng lahat kay Moises, nagreklamo na naman ang mga tao tungkol sa tubig. Sinabi ng Diyos kay Moises na kausapin ang bato at lalabas ang tubig. Sa halip, si Moises pagod at frustrated matapos ang mga dekada ng pakikitungo sa mga taong ito. Hinampas ang bato ng 2 beses gamit ang kanyang tungkod at sumigaw, "Makinig kayo, mga rebelde. Kailangan ba naming ilabas ang tubig mula sa batong ito?" Bumukal ang tubig, uminom ang mga tao, nalutas ang problema, pero ang hatol ng Diyos ay agaran at mapanwasak. Dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan ng sapat para parangalan ako bilang banal sa harap ng mga Israelita, hindi mo pangungunahan ang kapulungang ito papasok sa lupain na ibinibigay ko sa kanila. Isang hampas sa bato, isang sandali ng frustrated na pagsuway, at ang lalaking ibinigay ang buong buhay niya sa misyong ito na nakipagtalo sa Diyos para sa mga taong ito, na pinangunahan sila sa mga salot at himala at pagtataksil at rebellion sa loob ng 40 taon ay hindi kailanman tatapak sa lupang pangako. Ito ang Moises na nakatayo sa harap ng mga tao sa Deuteronomio. Isang lalaking nakakita ng lahat at nawala ng lahat.
Isang lalaking wala nang mapapala at wala nang mawawala. Isang lalaking malapit ng mamatay. At alam niya ito at ginamit niya ang kanyang mga huling oras hindi para magalit o magluksa, kundi para magturo. Ang aklat ng Deuteronomyo ay bumubukas sa tinatawag ng mga iskolar na unang talumpati ni Moises. Tumatakbo ito mula sa Kabanata 1 hanggang Kabanata 4. At agad-agad gumawa si Moises ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi siya nagsimula sa mga patakaran. Hindi siya nagsimula sa mga babala. Nagsimula siya sa alaala. Ang mga pinakaunang salita ay tumutukoy sa nagsasalita at sa setting ng may kakaibang katumpakan. Ito ang mga salitang sinabi ni Moises sa buong Israel sa kabila ng Jordan. Nagbibigay ito ng mga palatandaan sa heograpiya. Nagbibigay ito ng petsa, ang unang araw ng ika-11 buwan sa ika-40 taon. Humigit kumulang 1 buwan bago sa wakas tumawid ang mga tao papasok sa lupang pangako. At pagkatapos, naglunsad si Moises ng isang aralin sa kasaysayan. Pero hindi ito neutral na kasaysayan. Gumagawa siya ng isang bagay na mas sopistikado. Pinipili niyang ikwento ang kasaysayan sa paraan na nagtuturo ng isang tiyak na aral. Hindi lang niya sinasabing, ito ang nangyari. Sinasabi niya, ito ang nangyari. Ito kung bakit mahalaga ito sa inyo ngayon at ito ang kailangan ninyong gawin ng iba. Binalikan niya ang mga tao sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ipinaalala niya sa kanila ang sandaling nagbigay ang Diyos ng utos na lumipat, na pumunta sa lupain, na kunin ito. Pagkatapos ipinaalala niya sa kanila ang misyon ng mga espiya, ang kabiguan sa Kades, ang hatol, ang 40 taon. Pansinin kung paano muling ikinuwento ni Moises ang kwento ng mga espiya. Sa aklat ng mga bilang, ang orihinal na salaysay, ang Diyos ang nagsabi kay Moises na magpadala ng mga espiya. Sa Deuteronomyo, sinabi ni Moises na ang mga tao ang lumapit sa kanya at humiling na magpadala ng mga espiya. Hindi ito pagkakamali. Ginagawa ni Moises ang ginagawa ng bawat dakilang guro. Ipinipresenta niya ang kasaysayan mula sa anggulo na pinakamalinaw ang aral para sa kanyang mga tagapakinig. Simple at mapanwasak ang aral. Ang mga magulang ninyo ay may pagpipilian. Pinili nila ang takot kaysa pananampalataya at inubos nito ang lahat sa kanila. Malapit na kayong harapin ang parehong pagpipilian. Huwag ninyong gawin ang parehong pagkakamali. Pagkatapos binanggit ni Moises ang mga kamakailang tagumpay laban kay Sihon, hari ng Hesbon, at kay Og, hari ng Basan, 2 makapangyarihang hari, na ang mga teritoryo ay kakasakupin lang ng mga Israelita sa silangan ng Jordan. Mga sariwang tagumpay ito, naroon ang mga taong nakikinig, lumaban sila sa mga labanan iyon, at ginamit ni Moises ang mga ito ng estratehiko. Nakita ba ninyo ang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya sa inyo si Sihon. Ibinigay niya sa inyo si Og. Gagawin niya ang ganoon sa bawat bansang haharapin ninyo sa kabila ng ilog. Ang parehong Diyos na sumira sa Ehipto, ang parehong Diyos na nagpakain sa inyo sa disyerto sa loob ng 40 taon, ang parehong Diyos na nagbigay sa inyo ng 2 tagumpay na ito, nangunguna siya sa inyo. Ano ang kinatatakutan ninyo? Pagkatapos dumating ang isa sa mga pinaka-emosyonal na sandali sa talumpati. Sinabi ni Moises sa mga tao na siya mismo ay nagmakaawa sa Diyos na hayaan siyang tumawid sa Jordan. Hayaan mo akong tumawid at makita ang magandang lupain sa kabila ng Jordan, ang magandang bundok na iyon at ang Lebanon. Maririnig mo ang pananabik sa boses niya. Gusto niya ito ng labis. Matapos ang lahat ng ginawa niya, matapos ang lahat ng isinakripisyo niya,
Gusto lang niyang tumawid sa ilog na iyon at tumayo sa kabilang panig. Kahit isang beses lang, malupit at pinalang sagot ng Diyos. Tama na, huwag mo na akong kausapin pa tungkol sa bagay na ito. Umakyat ka sa tuktok ng Pisga at tumingin sa kanluran at hilaga at timog at silangan. Tingnan mo ito gamit ang iyong mga mata dahil hindi ka tatawid sa Jordan na ito. Hinayaan siyang tumingin ng Diyos, pero hindi siya makakapunta. At ano ang ginawa ni Moises pagkatapos? Hindi siya bumagsak sa kapaitan, hindi siya nagalit. Ikinuwento niya ang nangyari ng tapat at pagkatapos agad niyang hinarap ang mga tao at sinabi, pero atasan mo si Josue at palakasin at patatagin mo siya dahil siya ang mangunguna sa inyo papasok sa lupain. Ang tugon ni Moises sa pagtanggi sa bagay na pinakagusto niya ay ihanda ang taong papalit sa kanya. Hindi iyon maliit na bagay. Iyon ang tanda ng isang pinuno na ang ego ay ganap ng sinunog ng disyerto. Kabanata 4 ang bahaging lumipat si Moises mula sa kasaysayan tungo sa pagmamadali. Ngayon, Israel, pakinggan ang mga kautusan at mga batas na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ang mga ito upang mabuhay kayo at makapasok at maangkin ang lupain. Huwag kayong magdagdag sa iniuutos ko sa inyo at huwag kayong magbawas rito. Ito ay isang kahangahangang tagubilin sa batas. Huwag magdagdag sa batas, huwag tanggalin ang anumang bahagi nito. Panatilihin ito ng eksakto sa kung paano ito ibinigay. Naiintindihan ni Moises ang isang bagay na nahihirapan pa rin ang mga modernong mambabatas. Ang mga batas ay nababago sa paglipas ng panahon, naiinterpreta at muling naiinterpreta at sa kalaunan nagiging ganap na kaiba sa kung ano ang orihinal na layunin ng mga ito. Sinusubukan ni Moises na magtayo ng proteksyon laban sa pagbabagong iyon. Pagkatapos, gumawa siya ng isang argumento na sa konteksto ng sinaunang mundo ay tunay na revolusyonaryo. Anong dakilang bansa ang may Diyos na malapit sa Kanya tulad ng Panginoon nating Diyos sa tuwing tinatawag natin siya? At anong dakilang bansa ang may mga batas at panuntunan na kasing matuwid ng lahat ng batas na inilalagay ko sa harap ninyo ngayon? Pinagtatalunan niya na ang batas mismo ay ebidensya ng karakter ng Diyos. Hindi lang ang mga himala, hindi ang haligi ng ulap at apoy, hindi ang naghating dagat, ang mga batas, ang etika, ang pangangalaga sa mahihirap at sa dayuhan at sa biyuda. Ang mga ito mismo ay patunay na may pambihirang bagay na nagaganap dahil walang purong gobyernong tao sa panahong iyon ang magdidisenyo ng mga ito sa ganitong paraan. Pagkatapos, tinalakay ni Moises ang insidente ng gintong guya nang hindi ito direktang binanggit. Wala kayong nakitang anumang anyo sa araw na nagsalita sa inyo ang Panginoon sa Horeb mula sa apoy. Kaya bantayan ninyo ang inyong sarili ng mabuti upang hindi kayo maging tiwali at gumawa para sa inyong sarili ng isang Diyos-Diyosan ni tumpakang lohika. Hindi ninyo kailanman nakita kung ano ang hitsura ng Diyos. Pinili niyang huwag ipakita ang sarili niya sa inyo ng biswal. Hindi iyon aksidente, iyon ay teolohiya. Ang Diyos ay hindi maibababa sa isang larawan dahil anumang larawan ay lilimitahan siya sa larawang iyon. Sa sandaling uukit mo siya sa isang hugis, ginawa mo na siyang isang bagay na hindi naman siya. Ito ang pundasyon ng tradisyong ibinahagi ng Hudaismo, Kristyanismo at Islam na ang Diyos ay hindi dapat ilarawan sa biswal na anyo. Hinubog nito ang arkitektura ng mga sinagoga, ang teolohiya ng reformasyon, ang sining ng mundong Islamiko, at nagmula ito sa argumentong ito sa Deuteronomio, Kabanata 4. Pagkatapos tinapos ni Moises ang unang talumpati gamit ang isang propesya na sobrang tiyak na parang balitang isinulat matapos ang pangyayari. Sinabi niya, kapag nagkaanak na kayo at nag-apo at tumanda na sa lupain, kung gagawa kayo ng masama at gagawa ng inukit na larawan, tinatawag ko ang langit at lupa na sumaksilaban sa inyo ngayon na mabilis kayong ganap na malilipol mula sa lupain.
Pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bansa, magiging kakaunti kayo sa gitna ng mga bayan. Noong 586 na taon bago dumating si Kristo, 7 siglo pagkatapos, sabihin ni Moises ang mga salitang ito, winasak ng Babylonia ang Jerusalem, sinunog ang templo hanggang sa lupa at dinala ang karamihan ng populasyong Hudyo. Isa ito sa mga pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng mga Hudyo. At narito si Moises sa mga kapatagan ng Moab, inilalarawan ito ng detalyado bago pa man ito nangyari. Pero kahit sa nakapanlulumo na propesyang ito, may pintuan na naiwang bukas. Sinabi ni Moises, pero mula roon, hahanapin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at matatagpuan ninyo siya kung hahanapin ninyo siya ng buong puso at buong kaluluwa. Kahit sa pagkatapon, kahit sa hatol, palaging bukas ang daan pabalik. Ang ikalawang talumpati ni Moises ay tumatakbo mula sa Kabanata 5 hanggang Kabanata 26. Ito ang pinakamahabang seksyon ng aklat. Saklaw nito ang 10 utos, ang mga batas ng pagsamba, ang mga batas ng lipunan, ang mga batas ng digmaan, ang mga batas ng pagkain at pamilya at kalakalan at hustisya. Isa itong kumpletong kodigo ng batas at moralidad para sa isang buong sibilisasyon. Pero hindi ito nagsisimula sa isang batas. Nagsisimula ito sa isang relasyon. Muling ikinuwento ni Moises ang 10 utos. Ito ang ikalawang pagkakataong lumitaw ito sa Biblia. At may mga banayad na pagkakaiba mula sa unang bersyon sa Exodo. At ang mga pagkakaibang iyon ay napakahalaga. Ang pinakamakabuluhang pagkakaiba ay sa ika-4 na utos, ang tungkol sa Sabat. Tungkol sa pamamahinga sa ika-7 araw. Sa Exodo, ang dahilang ibinigay para sa pag-obserba ng Sabat ay nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw ng paglikha. Kosmikong teolohiya ito. Nagpapahinga ka dahil nagpahinga ang Diyos. Sa Deuteronomio, nagdagdag si Moises ng ganap na ibang dahilan. Alalahanin ninyo na kayo ay mga alipin sa lupain ng Ehipto at inilabas kayo ng Panginoon ninyong Diyos mula roon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Kaya iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat. Ang Sabat sa Deuteronomio ay hindi lang tungkol sa paglikha. Tungkol ito sa pagpapalaya. Hustisyang panlipunan na nakasulat sa kalendaryo. Bawat tao sa iyong sambahayan, ang iyong mga alipin, ang iyong mga hayop, kahit ang mga dayuhang naninirahan sa gitna ninyo, bawat isa sa kanila ay may isang araw na pahinga bawat linggo. Dahil alam ninyo ang pakiramdam na hindi kailanman magkaroon ng araw ng pahinga. Kayo ay mga alipin noon, naaalala ninyo. Empatiya na nakakode sa batas, ang teolohikal ay naging ethical. Ito ang natatanging paraan ng Deuteronomio at binago nito ang lahat ng susunod. At pagkatapos dumating ang pinakasikat na bahagi sa buong Hebreong Biblia, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong lakas mo. Ang Shema. Ang dalawang pangungusap na ito ay binibigkas ng mga Hudyo araw-araw sa loob ng 3,000 taon. Bawat umaga, bawat gabi, walang tigil, sa pagkatapon, sa diaspora, sa pag-uusig, sa Holocaust, sa lahat ng bagay. Nakasulat ang mga ito sa loob ng mezuzah, ang maliit na lalagyan na nakadikit sa balangkas ng pintuan ng bawat tahanang Hudyo upang sa bawat pagpasok at paglabas ng isang tao, nadaraanan nila ang mga salitang ito. Nakasulat ang mga ito sa tefillin, ang maliliit na kahon ng katad na itinatali ng mga masunuring lalaking Hudyo sa kanilang mga braso at noo sa tuwing dasal ng umaga upang ang mga salita ay literal na nakakabit sa katawan. Itinuturo ng mga rabi na ito ang dapat na huling salitang sasabihin ng isang tao bago mamatay. May hindi mabilang na mga dokumentadong kaso sa buong kasaysayan ng mga Hudyong martir na nagsabi ng Shema sa sandali ng kanilang kamatayan.
Kasama si Rabbi Akiva, isa sa mga pinakadakilang iskolar sa kasaysayan ng mga Hudyo na pinatay sa pamamagitan ng pagpapahirap ng mga Romano noong humigit kumulang 135 taon pagkatapos dumating si Kristo at ginugol ang kanyang huling hininga sa huling salita ng Shema. Ang salitang Echad, na ang ibig sabihin ay iisa. May mga salaysay mula sa Holocaust ng mga lalaki, babae at mga bata na naglalakad papasok sa mga silid ng gas ng Auschwitz na may Shema sa kanilang mga labi. Sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan ng mga Hudyo, ang mga salitang sinabi ni Moises sa mga kapatagan ng Moab 3,000 taon na ang nakakaraan ay naroon pa rin sa kanilang mga dila. Nagbibigay pa rin sa kanila ng isang bagay na mahahawakan kapag wala ng iba. Yun ang kapangyarihan ng isang pangungusap na naka-embed sa araw-araw na ritmo ng buhay ng isang lahi sa loob ng 100 henerasyon. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Sa pinaka-basic na antas, ito ay isang deklarasyon ng monoteismo. Iisa lang ang Diyos, hindi marami. Hindi ito popular na opinyon sa sinaunang mundo kung saan ang karaniwang modelo ay isang grupo ng mga Diyos na magkakalaban. Bawat isa ay responsable sa ibang bagay. Ang Diyos ng araw, ang Diyos ng ilog, ang Diyos ng digmaan, ang Diyosa ng pagkamayabong. Itinapon ng Shema ang lahat ng iyon. Iisa lang ang Diyos. Siya ang namamahala sa lahat at siya ang Diyos ng Israel. Pero hindi huminto ang Shema sa teolohiya. Agad itong humihingi ng isang bagay mula sa nakikinig, pag-ibig. Hindi lang paniniwala, hindi lang pagsunod, hindi lang takot, pag-ibig. Sa lahat ng meron ka, puso, kaluluwa at lakas. Ngayon, isa ito sa mga pinakakakaibang utos sa anumang kodigo ng batas sa kasaysayan. Maaari mong iutos ang pag-uugali, maaari mong iutos ang mga aksyon, maaari mong sabihing huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag sumaksi ng walang katotohanan. Pero maaari mo bang iutos ang isang damdamin? Maaari mo bang gawing batas ang pag-ibig? Nilutas ng mga rabi ang halatang kontradiksyong ito sa ganitong paraan. Ang utos ay hindi ang makaramdam ng emosyon kapag inutos. Ang utos ay mamuhay sa paraang ang pag-ibig ay nagiging natural at hindi maiiwasang tugon. Kilalanin ng Diyos ng mabuti, bigyang pansin ng husto ang mga ginawa niya, alalahanin ng malalim upang ang pag-ibig ang tumubo mula sa pagkakilala. Ang utos na umibig ay talagang utos na magbigay pansin dahil kapag talagang nagbigay pansin ka sa kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya, pag-ibig ang susunod. Ito kung bakit napakahalaga ng Shema, hindi lang bilang pahayag na teolohikal, kundi bilang praktikal na tagubilin. Sinasabi nito sa iyo kung saan ilalagay ang iyong pansin. Sa mundo na puno ng mga distraksyon, puno ng mga nagkakompetensyang katapatan, puno ng mga bagay na humihingi ng iyong puso at kaluluwa at lakas, sinasabi ng Shema, ibigay mo muna ang mga bagay na iyon sa Diyos. Ang lahat ng iba ay nagiging tama ang pagkakaayos kapag ang una ay nasa tamang lugar. Walang katapusang pinagdebatehan ng mga sinaunang rabi kung ano ang ibig sabihin ng umibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang puso, sabi nila, ay nangangahulugang pareho ang magandang hilig at masamang hilig. Ibigin ang Diyos kahit sa mga bahagi ng sarili mo na lumalaban sa Kanya. Ang kaluluwa ay nangangahulugang kahit sa halaga ng buhay mo. At ang lakas, sabi ng mga rabi, ay nangangahulugang ang iyong kayamanan, ang iyong mga mapagkukunan, ang iyong material na pag-aari. Dahil para sa ibang tao, mas mahirap isuko ang pera kaysa isuko ang buhay. Pagkatapos inilatag ni Moises ang naging isa sa mga pinaka-influential na pilosopiya ng pagiging magulang sa kasaysayan ng tao.
Ang mga salitang iniuutos ko sa inyo ngayon ay ilalagay ninyo sa inyong puso. Ituturo ninyo ang mga ito ng masigasig sa inyong mga anak at pag-uusapan ninyo ang mga ito kapag nakaupo kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo sa daan at kapag nahihiga kayo at kapag bumabangon kayo. Hindi ito utos na pumunta sa simbahan isang beses sa isang linggo. Ito ay isang utos na ihabing ang pananampalataya sa bawat sandali ng araw-araw na buhay. Ang hapagkainan sa kusina, oras ng tulog, ang biyahe sa umaga, ang lakad papuntang paaralan. Bawat sandali ay isang pagkakataon para magturo. Bawat pakikipag-ugnayan ay pagkakataon para ipasa ang mga salitang ito sa susunod na henerasyon. Ito ang modelo para sa edukasyon at buhay pamilya ng mga Hudyo na nagpanatiling buhay sa isang lahi at isang pananampalataya sa kabila ng bawat kalamidad na maiisip. Nang bumagsak ang mga imperyo at nasunog ang mga templo at nagkalat ang mga bansa, nakaligtas ang mga salita dahil hindi ito nakaimbak sa isang gusali. Nakaimbak ito sa mga pamilya, ipinasa mula sa magulang patungo sa anak, sa paligid ng hapagkainan, sa mga kwentuhan bago matulog, sa ritmo ng araw-araw na buhay. Pagkatapos, gumawa si Moises ng isang bagay na, sa konteksto ng isang motivational na talumpati, ay lubhang kakaiba. Binalaan niya sila laban sa tagumpay. Sinabi niya sa kanila na malapit na silang pumasok sa isang lupain na puno na ng mga lungsod na hindi nila itinayo, mga bahay na puno ng mga bagay na hindi nila ginawa, mga balon na hindi nila hinukay, mga ubasan at taniman ng olibo na hindi nila itinanim. Malapit na nilang mamanahin ang daan-daang taon ng naipon na sibilisasyon nang hindi nila itinayo ang anuman dito. At sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag ninyong kalimutan ang Panginoon ninyong Diyos. Mag-ingat na huwag sabihin sa inyong puso, ang aking kapangyarihan at lakas ng aking kamay ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Isa ito sa mga pinakamatalas na babala sa sikolohiya sa buong Biblia. Hindi binalaan ni Moises laban sa kayamanan mismo. Binalaan niya laban sa amnesia na dulot ng kayamanan. Kapag maayos ang mga bagay, ang mga tao ay may halos hindi mapigilan na tendensyang bigyan ng kredito ang kanilang sarili. Kalimutan kung sino ang tumulong sa kanila. Kalimutan kung saan sila nanggaling. Muling isulat ang kwento ng kanilang tagumpay bilang kwento ng sarili nilang talino sa halip na kwento ng biyaya at tamang panahon at tulong mula sa iba. Pinapanood ni Moises ang kanyang mga tao sa loob ng 40 taon. Alam niya kung ano ang nangyayari sa ilalim ng presyon. Tumatawag ang mga tao sa Diyos. Pero alam din niya kung ano ang nangyayari sa kaginhawahan. Nakakalimutan ng mga tao ang Diyos. Ang kahirapan ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ang kasaganaan ay may paraan ng pagsira nito. Ang ugaling ito, katapatan sa krisis at kawalan ng katapatan sa kaginhawahan, ay hindi lang sinaunang problema. Ito ang kwento ng bawat sibilisasyon, bawat institusyon, bawat pamilya, bawat individual na nabuhay kailanman. Ang bagay na nagpapatibay sa iyo sa ilang ay ang bagay na nakakalimutan mo sa palasyo. At uulit-ulit ito sa buong natitirang bahagi ng lumang tipan. Hukom pagkatapos ng hukom, hari pagkatapos ng hari, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Halos mekanikal ang siklo sa paulit-ulit nito. Nakikita ito ng Deuteronomio na paparating at pinangalanan ito bago pa man magsimula. Mula sa Kabanata 12 hanggang Kabanata 26, nagbigay si Moises ng pinakamadetalyado at pinakamalawak na kodigo ng batas sa buong Biblia. At narito ang kahanga-hanga rito, lalo na kumpara sa bawat iba pang sinaunang kodigo ng batas na natagpuan natin. Halos bawat batas ay may kasamang dahilan. Ang kodigo ni Hammurabi, ang pinakasikat na kodigo ng batas mula sa sinaunang Babylonia, nagbibigay sa iyo ng batas at parusa. Yun lang.
Walang paliwanag. Hindi interesado si Hammurabi kung naiintindihan mo kung bakit. Interesado siya kung susundin mo. Iba ang Deuteronomyo. Paulit-ulit sinasabi ni Moises, gawin ninyo ito at narito kung bakit. Huwag apihin ng isang manggagawang mahirap at nangangailangan dahil kayo ay mga alipin sa Ehipto at alam ninyo ang pakiramdam ng pang-aapi. Huwag maltratuhan ang isang dayuhan dahil kayo mismo ay mga dayuhan sa Ehipto. Iwanan ang mga sulok ng inyong bukid na hindi inaani para makakain ang mahihirap. Dahil ang lupa ay pag-aari ng Diyos at kayo ay mga katiwala lang nito. Ang batas ay hindi lang isang utos. Isa itong argumento, isang panawagan sa alaala, isang panawagan sa empatiya, isang panawagan sa pagkakakilanlan. Alam ninyo kung sino kayo, alam ninyo kung saan kayo nanggaling. Ngayon kumilos kayo ng naaayon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang ilan sa mga tiyak na batas dahil talagang nakakagulat ang mga ito kapag isinasaalang-alang ninyo na isinulat ang mga ito 3,400 taon na ang nakakaraan. Bawat 7 taon, lahat ng utang ay kansela. Bawat Hebreo na nagbenta ng sarili sa sapilitang paglilingkod ay palalayin. At kapag pinalaya mo siya, hindi mo siya paaalisin ng walang dala. Bibigyan mo siya ng sagana mula sa iyong kawan, mula sa iyong giikan, mula sa iyong pisaan ng ubas. Itatayo mo siya para magtagumpay. Ito ay isang built-in na mekanismo ng pang-ekonomiyang pag-reset, dinisenyo para pigilan ang permanenteng pag-iipon ng yaman sa iilang kamay at ang permanenteng pag-ugat ng kahirapan sa iba. Nagulat ang mga iskolar ng sinaunang ekonomiya sa kung gaano kasopistikado ang konseptong ito. Pagkatapos ang bersikulong ito, hindi kailaman mawawala ang mahihirap sa lupain. Kaya iniuutos ko sa inyo, buksan ninyong malawak ang inyong kamay sa inyong kapatid, sa nangangailangan at sa mahirap. Hindi ito pagsuko sa kahirapan. Ang punto ay dahil ang pangangailangan ay patuloy, ang kagandahang loob ay dapat ding patuloy. Ang patuloy na pag-iral ng kahirapan, ang patuloy na dahilan para sa patuloy na kagandahang loob. Hindi ito tumitigil kailanman. Ngayon narito kung saan nagiging talagang revolusyonaryo. Wala pang hari ang Israel nang isulat ito ni Moises. Hindi pa itatayo ang monarkiya sa loob ng ilang daang taon. Pero inaantisipate ni Moises na gugustuhin ng mga tao ang isa sa kalaunan at naglatag siya ng mga kondisyon. Ang hari ay hindi dapat kumuha ng maraming kabayo para sa sarili niya. Sa madaling salita, huwag magtayo ng malaking hukbo na nagiging pinagmumulan ng seguridad sa halip na ang Diyos. Ang hari ay hindi dapat kumuha ng maraming asawa. Huwag hayaang sirain ng mga pampulitikang kasal at alyansa ang iyong mga halaga. Ang hari ay hindi dapat mag-ipon ng labis na pilak at ginto. Huwag hayaang maging pagkakakilanlan mo ang kayamanan. At pagkatapos, ang kamanghamanghang kinakailangan na ito, ang hari ay dapat sumulat ng personal na kopya ng batas na ito gamit ang sarili niyang kamay. At dapat niya itong basahin araw-araw sa buong buhay niya upang ang puso niya ay hindi maitaas sa ibabaw ng kanyang mga kapatid. Ang hari ay nasa ilalim ng batas. Ang hari ay naglilingkod sa batas. Walang tao, gaano man siya kamakapangyarihan, ang nasa ibabaw nito. Hindi ganito gumagana ang pagiging hari sa kahit saan sa sinaunang mundo. Sa lahat ng ibang lugar, ang hari ang batas. Ang salita niya ay pinal. Siya mismo ang Diyos o direktang itinalaga ng mga Diyos na may ganap na autoridad. Sinasabi ng Deuteronomyo, ang hari ay isang mamamayan tulad ng lahat ng iba. Napapailalim siya sa parehong tipan, binabasa niya ang parehong mga salita. Sumusunod siya sa parehong mga patakaran. At dapat niyang basahin ang mga ito araw-araw para paalalahanan ang sarili niya ng katotohanan ito. 3,000 taon bago ang Magna Carta. 3,000 taon bago ang formal na konsepto ng paghahari ng batas.
sa teoryang pampulitika ng kanluran. Nandito na ito sa talumpati ng isang lalaking malapit ng mamatay sa isang parang sa silangan ng Jordan. 6 na lungsod ang itatayo sa buong lupain bilang mga lungsod ng kanlungan. Kung nakapatay ang isang tao ng aksidente ng walang intensyon, maaari siyang tumakas sa isa sa mga lungsod na ito at maprotektahan mula sa paghihiganti ng pamilya ng biktima hanggang sa makatanggap siya ng patas na paglilitis. Ito ang legal na pagkakaiba sa pagitan ng pagpatay at aksidenteng pagkamatay, isang konsepto na ginagamit pa rin ng mga modernong sistema ng batas sa buong mundo. At nakakodify ito rito. Isang saksi lang ay hindi sapat para mahatulang nagkasala ang isang tao sa anumang krimen. Tanging sa ebidensya ng 2 o 3 saksi, maaaring maitatag ang isang kaso. At kung mapatunayang nagbigay ng maling testimonya ang isang saksi, ang maling saksi ay tatanggap ng eksaktong parusang na tanggap sana ng akusado, wastong proseso. Ang kinakailangan ng maraming saksi, ang parusa sa maling testimonya, ang pagpapalagay na ang isang akusasyon ay hindi sapat para wasakin ang isang tao. Lahat ng ito ay nandito. 34 na siglo na ang nakakaraan. Kahit ang mga patakaran tungkol sa digmaan ay naglalaman ng mga probisyon na magiging kahanga-hanga sa anumang panahon. Bago ang labanan, kinakausap ng mga opisyal ang mga tropa at nagtatanong ng sunod-sunod na mga tanong. May nagtayo ba dito ng bagong bahay at hindi pa nailaan ito? Umuwi ka na. May nagtanim ba ng ubasan at hindi pa nasisiyahan sa bunga nito? Umuwi ka na. May naipakasal ba sa isang babae at hindi pa nakasal? Umuwi ka na. At pagkatapos ito, may natatakot ba dito? May nanghihina ba ang loob? Umuwi ka na. Dahil nakakahawa ang takot. Ang takot na sundalo ay nagpapalala sa bawat sundalong nasa paligid niya. Ito ay isang voluntaryong hukbo. Ang mga lalaki ay pinapauwi hindi lang dahil sa pamilya, kundi dahil sa kanilang kondisyong psikolohikal. Sa panahong ang bawat ibang bansa ay pinipilit ang mga lalaking lumaban sa banta ng kamatayan, sinasabi ng Deuteronomyo, kung wala sa puso mo ito, umuwi ka na. At bago kubkubin ang anumang lungsod, kailangan mo munang mag-alok ng kapayapaan. Kailangan mong bigyan sila ng pagkakataong sumuko. Tanging kapag tumanggi sila, saka ka lang magpapatuloy. At kahit sa digmaan, hindi ka pinapayagang putulin ang mga punong prutas na nakapalibot sa lungsod. Ang mga puno ba sa bukid ay mga tao na dapat ninyong kubkubin, proteksyon sa kalikasan, sa mga patakaran ng digmaan. Sa 14 na raang taon bago dumating si Kristo, ang mga manggagawa ay dapat bayaran sa katapusan ng bawat araw. Hindi mo maaaring ipagpaliban ang kanilang sahod ng magdamag dahil mahirap sila at umaasa sila sa perang iyon. Kung magtayo ka ng bagong bahay, kailangan mong maglagay ng barandilya sa paligid ng bubong para walang mahulog. Mga kodigo sa pagtatayo, mga regulasyon sa kaligtasan. Kung makita mo ang hayop ng iyong kapitbahay na nakakalat, hindi ka maaaring magkunwaring hindi mo ito nakita. Kailangan mong ibalik ito. Tagapag-alaga ka ng iyong kapatid, gustuhin mo man o hindi. Ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga krimen ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi papatayin dahil sa mga krimen ng kanilang mga ama. Bawat tao ay responsable sa sarili niyang kasalanan, individual na pananagutan sa batas. Ang pamilya mo ay hindi magdurusa sa ginawa mo. Ang prinsipyong ito ay hindi naging pangkalahatan sa mga sistema ng batas ng kanlurang mundo sa loob ng libu-libong taon. Nandito na ito. Huwag ninyong baluktutin ang hustisya na para sa dayuhan o sa ulila o kumuha ng kasuotan ng biyuda bilang sangla, kundi alalahanin ninyo na kayo ay alipin sa Ehipto. Ang alaala ng pagkaalipin ay iniimbita paulit-ulit sa buong mga kabanatang ito. Ito ang etikal na pundasyon ng lahat. Alam ninyo ang pakiramdam ng paghihirap.
Alam ninyo kung ano ang hitsura ng kawalan ng katarungan mula sa panig ng tumatanggap. Kaya huwag ninyong ipataw ito sa iba. Ang kasaysayan ninyo ng sakit ay hindi lang trauma ninyo. Ito ang moral na gabay ninyo. At may isa pang kategorya ng batas na dapat bigyan ng pansin, ang mga batas tungkol sa pagsamba. Hinihingi ng Deuteronomyo na lahat ng pagsamba ay isentralisa sa isang lugar. Ang lugar na pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos. Revolusyonaryo ito dahil sa sinaunang mundo. Bawat baryo ay may sariling dambana, sariling altar, sariling lokal na Diyos. Ang pagsamba ay magkakahiwa-hiwalay, lokal at madaling masira. Sa pagsentralisa ng pagsamba, pinipigilan ng Deuteronomyo ang uri ng pangrelihiyong paghahalo na sumisira sa Israel mula sa loob. Hindi mo maihahalo ang pagsamba sa Diyos sa pagsamba kay Baal kung lahat ay kailangang pumunta sa iisang lugar para sumamba. Ang mga pista ay isa ring nakakodify. 3 beses sa isang taon, bawat lalaki sa Israel ay kailangang humarap sa Diyos. Ang Paskua para alalahanin ang pagpapalaya mula sa Ehipto, ang pista ng mga linggo para ipagdiwang ang anihan, at ang pista ng mga kubol para alalahanin ang 40 taon sa ilang nang namuhay sila sa mga tolda. Ang mga pistang ito ay hindi lang pagdiriwang, ito ay mga makina ng alaala. Pinipilit nito ang bansa na muling gampanan ang sarili nitong kwento, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, para hindi makalimutan kailanman ang kwento. At may isang kahangahangang bahagi tungkol sa mga propeta. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magtataas para sa inyo ng isang propeta na katulad ko mula sa inyong sariling mga kapatid. Kailangan ninyong pakinggan siya, isang propeta na katulad ni Moises. Ang propesyang ito ang naging isa sa pinakapinagtatalunang bahagi sa teolohiyang Hudyo. Sino ang propetang ito? Kailan siya darating? Ano ang magiging hitsura niya? Sa aklat ng mga gawa sa Bagong Tipan, tumayo si Pedro sa harap ng isang pulutong sa Jerusalem pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at sinipi ang mismong bersikulong ito mula sa Deuteronomyo na sinasabing, sinabi ni Moises na ang Panginoon ninyong Diyos ay magtataas para sa inyo ng isang propeta na katulad ko. Naniwala ang mga unang Kristiyano na si Jesus ang katuparan ng propesiyang ito, ang bagong Moises, ang magpapalaya sa kanyang mga tao hindi mula sa Ehipto, kundi mula sa isang bagay na mas malalim. Sa katunayan, ang mga koneksyon sa pagitan ng Deuteronomyo at ng buhay ni Jesus ay napakarami, kaya may buong mga aklat na naisulat tungkol dito. Nag-ayuno si Jesus sa loob ng 40 araw sa ilang, tulad ng paglagalag ng Israel sa loob ng 40 taon. Tinukso si Jesus ng 3 beses at tumugon gamit ang 3 sipi mula sa Deuteronomyo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang pinakasikat na sermon, ang sermon sa bundok, mula sa isang tuktok ng bundok, tulad ng pagbibigay ni Moises ng batas mula sa Sinai. Nag-alok si Jesus ng isang bagong tipan sa kanyang mga tagasunod sa huling hapunan, na malinaw na inilagay ito sa wika ng Paskua, ang pundasyonal na pangyayaring iniuutos ng Deuteronomyo sa Israel na alalahanin magpakailanman. At nang tanungin si Jesus ano ang pinakadakilang utos, sumagot siya gamit ang Shema mula sa Deuteronomyo Kabanata 6. At pagkatapos nagdagdag siya ng pangalawang utos mula sa Levitiko, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, at sinabi, sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong batas at mga propeta. Sa madaling salita, ang buong Hebreong Biblia, lahat ng isinulat ni Moises, lahat ng idineklara ng mga propeta, lahat ay nakasalalay sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Iyon ang buod, iyon ang punto. Ang Deuteronomyo ay hindi labi ng isang sinaunang mundo. Ito ang pinagmulang lupa ng buong kwento ng Biblia. Bawat pangunahing tema ng Bagong Tipan,
tipan, katapatan, hatol, awa, ang tensyon sa pagitan ng batas at biyaya, ang pag-asa ng isang lupang pangako, ang pangako ng isang propetang mas dakila kaysa kay Moises. Lahat ng ito ay narito sa mga salita ng isang namamatay na lalaki na nakatayo sa isang parang. Ibinibigay ang lahat ng natitira sa kanya sa mga taong hindi niya kailanman makikitang maabot ang kanilang destinasyon. Ang ikatlong talumpati ni Moises ay mas maikli, pero sa ilang paraan ang pinaka-emosyonal na matinding seksyon ng buong aklat. Sinabi niya sa mga tao na kapag tumawid sila sa Jordan, tatayo sila sa dalawang bundok, ang bundok Gerizim at ang bundok Ebal. 6 na tribo sa isang bundok, 6 na tribo sa isa pa, ang mga Levita na nakatayo sa lambak sa pagitan. At isisigaw nila ang mga pagpapala at mga sumpa ng tipan at ang buong bansa ay tutugon. Hindi ito basta seremonya. Ito ay isang pambansang deklarasyon. Bawat taong nakatayo roon na naririnig ang sarili niyang boses na sumasali sa koro ng amen sa mga pagpapala at mga sumpa ay hindi kailanman maaaring sabihing hindi niya alam ang mga tuntunin. Ito ay isang tipang pinasok ng malaya, publiko at sama-sama. Kabanata 28 ang kasukdulan. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang piraso ng panitikang propetiko sa sinaunang mundo. Ang unang 14 na bersikulo ay naglalarawan ng mga pagpapala para sa katapatan sa tipan. Magiging pagpapala kayo sa lungsod. Magiging pagpapala kayo sa bukid. Magiging pagpapala ang bunga ng inyong sinapupunan at ang bunga ng inyong lupa. Magiging pagpapala kayo kapag papasok kayo at magiging pagpapala kayo kapag lalabas kayo. Gagawin kayo ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Sinasaklaw ng pagpapala ang lahat, agrikultura, pamilya, kalakalan, lakas militar, internasyonal na reputasyon. Isa itong bisyon ng lubos na kasaganaan. Pagkatapos, nagsimula ang mga sumpa at nagpatuloy ito sa loob ng 54 na bersikulo. Ang mga sumpa ay mas detalyado kaysa sa mga pagpapala. Ito ay sinadya. Ang mga pagpapala ay isang bisyon ng kung ano ang maaaring mangyari. Ang mga sumpa ay isang tumpak na diagnosis ng kung ano ang mangyayari kapag nasira ang tipan. At inilalarawan ni Moises ang mga darating na sakuna ng may katiyakan na halos hindi mabasa. Pagkatalo sa labanan, sakit, taggutom, pagkubkob, dayuhang pamamahala, pagkakalat sa mga bansa. At sa mga bansang iyon, hindi kayo makakahanap ng kapahingahan at walang mapapahingahang lugar para sa talampakan ng inyong paa. Matagal nang napansin ng mga iskolar na ang mga sumpang ito ay kamanghamanghang tumutugma sa aktwal na kasaysayan ng mga Hudyo. Ang pagkatapon sa Babylonia noong 586 na taon bago dumating si Kristo. Ang pagkawasak ng ikalawang templo ng Roma noong 70 taon pagkatapos dumating si Kristo. Ang 2,000 taon ng diaspora na sumunod. Inilalarawan ni Moises ang isang bayang nakakalat sa buong mundo, kakaunti sa bilang, walang sariling bayan. At sa karamihan ng nakatalang kasaysayan, iyon mismo ang nangyari. Ang mga paglalarawan ng pagkubkob sa Kabanata 28 ay partikular na nakapanlulumo. Inilalarawan ni Moises ang mga kondisyong sobrang matindi na kakainin ng mga magulang ang sarili nilang mga anak dahil sa desperasyon. Nang kubkubin ng mga Babilonyo ang Jerusalem noong 586 na taon bago dumating si Kristo at muli nang kubkubin ito ng mga Romano noong 70 taon pagkatapos dumating si Kristo, na itala ng mga sinaunang mananalaysay na ito mismo ang nangyari. Ang Hudyong mananalaysay na si Josephus na nagsulat tungkol sa pagkubkob ng mga Romano ay naglalarawan ng mga eksena na parang direktang katuparan ng Deuteronomio Kabanata 28. At pagkatapos, ang pagkakalat.
Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabila. Sa mga bansang iyon hindi kayo makakahanap ng kapahingahan at walang mapapahingahang lugar para sa talampakan ng inyong paa. Ngunit ibibigay sa inyo ng Panginoon doon ang nanginginig na puso at nanlalabong mga mata at nanghihinang kaluluwa. Ang buhay ninyo ay magiging alanganin sa harap ninyo. Gabi at araw, kayo ay nasa takot at walang katiyakan ng inyong buhay. Sa loob ng halos 2,000 taon, namuhay ang mga Hudyo sa eksaktong kondisyong ito. Nakakalat sa mga bansa, walang sariling bayan, nakapailalim sa pag-uusig sa halos bawat bansang tinitirhan nila. Mula sa mga pogrom ng Russia hanggang sa Inkisisyon ng Espanya, hanggang sa mga ghetto ng Europa, hanggang sa Holocaust. Isang lahi na namumuhay na may nanginginig na puso at walang katiyakan ng kanilang buhay. Eksakto tulad ng inilalarawan ni Moises. At gayunpaman, laban sa lahat ng posibilidad ng kasaysayan, nakaligtas ang mga Hudyo. Bawat imperyong umusig sa kanila, Babylonia, Persia, Gresya, Roma, ang mga Nazi ay bumagsak. At ang mga tao na kinakausap ni Moises ng araw na iyon, ang kanilang mga inapo ay narito pa rin. Nagsasalita pa rin ng Hebreo, nagbabasa pa rin ng Torah, nagdadasal pa rin ng Shema. Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay isa sa mga pinakapambihirang katotohanan sa kasaysayan ng mundo at hinulaan ng Deuteronomyo pareho ang kanilang pagkakalat at ang kanilang pagtatagal. Pero hindi nagtapos si Moises sa hatol. Nagtapos siya sa paanyaya. Sinabi niya, "Hindi ko ginagawa ang tipang ito sa inyo lamang na nakatayo dito ngayon. Ginagawa ko rin ito sa mga wala rito, sa mga hindi pa isinilang, mga hinaharap na henerasyon, mga tao na mabubuhay sa mga siglo at milenyo mula ngayon. Kasama sila sa tipan, bukas ito sa kanila. Hindi kailanman nagsasara ang pintuan." At pagkatapos sa Kabanata 30, dumating ang itinuturing ng maraming iskolar na pinakamagandahang loob na bahagi ng buong aklat. Ang utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi masyadong mahirap para sa inyo. Hindi ito malayo, hindi ito nasa langit. Para sabihin ninyo, sino ang aakyat sa langit para sa atin at ibababa ito? Hindi ito sa kabila ng dagat para sabihin ninyo, sino ang tatawid sa dagat para sa atin at kukunin ito? Ang salita ay napakalapit sa inyo. Nasa bibig ninyo at nasa puso ninyo para magawa ninyo ito. Pagkatapos ng mga pahina ng mahihigpit na batas at nakakatakot na mga sumpa, sinabi ni Moises, "Kaya ninyo ito. Hindi ito imposible. Hindi ito lampas sa inyong maabot. Nandito na ito. Nasa bibig ninyo, nasa puso ninyo." At pagkatapos dumating ang dakilang pagpili, ang sentral na alok ng buong aklat, ang pangungusap na pinatutunguhan ng lahat. Tinatawag ko ang langit at lupa na sumaksi laban sa inyo ngayon, na inilagay ko sa harap ninyo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay upang mabuhay kayo at ang inyong mga anak. Piliin ang buhay. 2 salita, ang pinakamahalgang 2 salita sa buong aklat. Lahat, ang kasaysayan, ang mga batas, ang mga babala, ang mga pangako, lahat ay umaabot sa sandaling ito. 2 pagpipilian, isang desisyon. Inilatag ni Moises ang parehong daan ng may ganap na katapatan. Ipinakita niya sa kanila kung saan patungo ang bawat isa. At pagkatapos sinabi niya, "Nasa inyo na." Walang pamimilit, ginagawa ng Diyos ang argumento ng kasing linaw at kasing lakas na kaya niya. Tinatawag niya ang buong sansinukob bilang saksi niya at pagkatapos naghihintay siya ng sagot. Ito ang modelo ng buong relasyon sa Biblia sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Hindi pumipilit ang Diyos, nanghihikayat siya, inilalatag niya ang ebidensya, ipinapakita niya ang mga pagpipilian.
At pagkatapos, ibinibigay niya ang pinakamapanganib at pinakanagbibigay dangal na regalo na maaari niyang ibigay. Ibinibigay niya ang kalayaang pumili. Bawat henerasyon mula kay Moises ay hinarap ang parehong pagpipilian. Bawat imperyo, bawat bansa, bawat pamilya, bawat individual, ang mga tuntunin ay palaging pareho. Ang mga pagpipilian ay palaging pareho. Buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, katapatan at pagkalimot. Hindi nawawala ang pagpipilian, ipinasa lang ito sa susunod na taong kailangang gumawa nito. Matapos ang mga talumpati, gumawa si Moises ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sumulat siya ng isang awit. Ang Kabanata 32 ng Deuteronomio ay naglalaman ng tinatawag na awit ni Moises. Isa ito sa mga pinakamatanda at pinakapag-aralan na mga tula sa buong Biblia. Sinuri ng mga eskolar ang wika nito, ang istruktura nito, ang bokabularyo nito, at marami ang nagtakda nito bilang kabilang sa mga pinakamaagang komposisyon sa Hebreo sa buong biblikal na kanon. Ang Diyos mismo ang nag-utos kay Moises na isulat ang awit na ito at ituro ito sa mga tao. At pambihira ang dahilan. Kapag maraming kasamaan at kaguluhan ang dumating sa kanila, ang awit na ito ay haharap sa kanila bilang saksi dahil ito ay mananatiling hindi nakalimutan sa mga bibig ng kanilang mga anak. Ang awit ay isang pangkaligtasan. Ang mga batas ay maaaring baliwalain. Ang mga sermon ay maaaring makalimutan. Ang mga balumbon ay maaaring mawala sa loob ng templo, sa loob ng mga siglo, tulad ng nakita na natin kay Haring Hosayas. Pero ang isang awit ay nakakabit sa alaala ng iba. Ito ay hinahagod. Ito ay ipinasa. Ito ay nakakaligtas kapag ang prosa ay hindi. Ang awit ay nagsisimula sa pagtawag sa sansinukob bilang saksi. Makinig kayo o mga kalangitan at magsasalita ako. Pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Hindi lang kinakausap ni Moises ang 2,000,000 taong nakatayo sa harap niya. Kinakausap niya ang sansinukob. Nawa ang aking turo ay pumatak na parang ulan. Nawa ang aking salita ay tumulo na parang hamog, tulad ng banayad na ulan sa malambot na damo, at tulad ng buhos sa halaman. Isa itong pambungad ng isang makata. Isang lalaki na ang pangunahing tungkulin ay tagapagbigay ng batas at tagapamagitan, biglang nagpapakita na kaya rin niya ito. May kagandahan sa kanya na hindi napatay ng 40 taon ng pamamahala sa krisis. Ipinakilala ng awit ang isa sa pinakamahalagang metapora ng teolohiya sa Hebreong Biblia, ang Diyos bilang isang bato. Ang bato, perpekto ang kanyang gawa dahil lahat ng kanyang daan ay hustisya. Isang Diyos ng katapatan at walang kasalanan, matuwid at tapat siya. Ang metapora ng bato ay lumilitaw ng 8 beses sa iisang kabanatang ito at ito ay naging isa sa mga pinakatumatagal na imahe sa buong kasulatan. Nagsasalita ito ng permanensya, ng pagiging maaasahan, ng isang bagay na nakatayo kapag ang lahat ng iba ay gumuguho. Sa isang mundo kung saan ang mga kaharian ay bumabangon at bumabagsak at ang mga imperyo ay nawawala sa isang gabi, ang Diyos, ang bato. Ang bagay na hindi gumagalaw. Ikinukuwento ng awit ang buong arko ng kuwento ng tipan sa anyong tula. Ang Diyos na nakatagpo sa Israel sa isang ilang na tigang. Nag-alaga sa kanila tulad ng isang agila na lumilipad sa ibabaw ng kanyang mga inakay. Nagbubukas ng mga pakpak para saluhin sila. Inilagay sila sa mga kaitaasan ng lupain. Pinakain sila ng pulot mula sa bato. At pagkatapos ang pagbagsak, tumaba ang Israel at sumipa. Tinalikuran nila ang Diyos na gumawa sa kanila. Ginalitin nila siya gamit ang mga dayuhang Diyos. Pero hindi nagtapos ang awit sa hatol. Nagtapos ito sa pagbibigay katarungan. Naghihintay ang Diyos hanggang wala ng lakas ang kanyang mga tao, hanggang ang sitwasyon ay ganap at walang dudang walang pag-asa.
At pagkatapos kumilos siya. Tingnan ninyo ngayon na ako mismo ay siya at walang Diyos sa tabi ko. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling. At walang sino mang makapagliligtas mula sa aking kamay. Hindi ito ang boses ng isang Diyos ng tribo na ipinagtanggol ang kanyang teritoryo. Ito ang boses ng ganap na soberanya. Ang Diyos na kumokontrol sa buhay at kamatayan, kasaysayan at kinalabasan nito. At ang awit ay nagtapos sa isang nakakagulat na sandali ng universalismo. Magsaya kasama ng kanyang mga tao o mga bansa, ang mga hentil. Inanyayahang magsaya kasama ng Israel sa isang aklat na halos ganap na nakatuon sa isang partikular na lahi at sa kanilang partikular na tipan. Ang huling awit ay binubuksan ng pintuan sa buong mundo. Nang matapos ni Moises ang awit, hinarap niya ang mga tao sa huling pagkakataon at sinabi, "Ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salitang ibinababala ko sa inyo ngayon, upang mautusan ninyo ang inyong mga anak na maging maingat na gawin ang lahat ng mga salita ng batas na ito, dahil hindi ito walang kabuluhang salita para sa inyo, kundi ito mismo ang inyong buhay. Ito mismo ang inyong buhay. Ang batas ay hindi pasanin. Ang batas ay hindi hawla. Ang batas ay hindi listahan para sa isang demanding na Diyos. Iginigiit ni Moises na ito ang inyong buhay, sa parehong paraan na ang pagkain ang inyong buhay. Sa parehong paraan na ang tubig ang inyong buhay. Ito ang nagpapanatiling buhay sa inyo bilang isang lahi, bilang isang komunidad, bilang isang sibilisasyon. Kung wala ito, hindi lang kayo lumalabag sa mga patakaran, titigil kayong maging kung sino kayo. Pagkatapos ng awit, binasbasan ni Moises ang bawat isa sa 12 tribo ng isa-isa. Ang Kabanata 33 ay tinatawag na pagpapala ni Moises. Kahalintulad ito ng pagpapalang ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak sa Henesis. Si Moises ay naging isang patriarka na rin, ang ama ng isang bansa, at ito ang kanyang pagpapala sa kanyang huling sandali. Bawat tribo ay tumanggap ng sarili nitong mga salita. Si Juda, ang tribo ng mga magiging hari, ay pinagpala para sa pamumuno. Si Levi, ang tribong pagkapari, ay pinagpala para sa katapatan. Si Benjamin ay tinawag na minamahal ng Panginoon. Si Jose ay tumanggap ng pagpapala na sobrang sagana na 7 bersikulo ang kinailangan para ilagay ito. At ang pagpapala ay nagtapos sa isa sa mga pinakamagandang bersikulo sa buong Biblia. Walang katulad ng Diyos o Jeshurun na sumasakay sa mga kalangitan para tulungan kayo sa mga kalawakan sa kanyang kadakilaan. Ang walang hanggang Diyos ang inyong tahanan at sa ilalim ay ang mga walang hanggang bisig. Sa ilalim ay ang mga walang hanggang bisig. Pagkatapos ng 40 taon ng pamumuno sa pinakamahirap na mga tao sa pinakaimposibleng mga sitwasyon, nagtapos si Moises dito. Ang imahe ng Diyos bilang ang lupang nasa ilalim ng lupa. Ang mga bisig na naroroon bago ka bumagsak. Ang tahanang umiiral bago mo malaman na kailangan mo ito. Ito ang huling sinabi ni Moises sa mga tao ng Israel. Kabanata 34, ang huling kabanata ng Deuteronomio. 12 bersikulo lang ito. Umakyat si Moises sa bundok Nebo, ang tuktok na tinatawag na Pisga, ang taluktok na nakatingin sa lambak ng Jordan at sa lupain sa kabila. At ipinakita sa kanya ng Diyos ang lahat, ang buong lupain, Gilead hanggang Dan, ang buong Naftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong Huda na umaabot hanggang sa dagat sa kanluran, ang Negeb, ang lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma. Inilatag ng Diyos ang lahat sa harap niya na parang isang pintura. Bawat burol, bawat lambak, bawat ilog, ang lupain na ipinangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ang lupain na tinatahak ni Moises sa loob ng 40 taon.
Isipin mo kung ano ang nasa isip niya sa sandaling iyon. Nakikita niya ang Jericho sa ibaba sa lambak. Nakikita niya ang mga burol ng Huda sa malayo. Sa isang lugar doon ay kung saan nagtayo si Abraham ng kanyang unang altar. Sa isang lugar doon ay ang punong kahoy ng Mamre kung saan nagpakita ang Diyos bilang 3 bisita. Sa isang lugar doon, makalipas ang mga siglo, magtatayo si David ng isang lungsod at magtatayo si Solomon ng isang templo at maglalakad si Jesus sa mga kalye na hindi pa man isang panaginip. Nakikita ni Moises ang lahat ng iyon at hindi niya mahahawakan ang anuman dito. Alam ng bawat pinuno ang pakiramdam na ito sa anumang antas. Nagtatanim ka ng mga buto na hindi mo kailanman aanihin. Nagtatayo ka ng mga bagay na hindi mo kailanman gagamitin. Naghahanda ka ng kinabukasan na hindi mo kailanman titirahan. Iyon ang kalikasan ng tapat na pamumuno. Hindi ito tungkol sa kung ano ang makukuha mo. Tungkol ito sa kung ano ang magiging posible mo para sa mga taong susunod sa iyo. At sinabi ng Diyos, ito ang lupain na isinumpa ko sa inyong mga ama. Hinayaan kitang makita ito gamit ang iyong mga mata, pero hindi ka tatawid. Pagkatapos sinabi ng teksto ng simple, kaya si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay doon sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon, at inilibing siya sa lambak sa lupain ng Moab sa tapat ng Bet-peor. Pero walang nakakaalam ng lugar ng kanyang libing hanggang ngayon. Isipin mo kung ano ang nangyari. Ang lalaking namuno sa pinakamahalaga na kilusang pagpapalaya sa sinaunang kasaysayan. Ang lalaking nakipagtalo sa Diyos at nanalo. Ang lalaking nagbigay sa sinaunang mundo ng pinakamaditalladong kodigo ng batas. Ang lalaking bumuhat sa isang mapaghimagsik, walang utang na loob at matigas na ulong lahi sa loob ng 40 taon sa disyerto. Ang lalaking ito ay namatay ng mag-isa sa isang bundok. Walang monumento, walang marka ng libingan, walang puntod na maaaring bisitahin ng sinuman. At sinasabi ng teksto na ang Diyos mismo ang naglilibing sa kanya. Ang pinakamakabuluhang tao sa sinaunang mundo ay may libing na dinalo ng isang tagapakinig lang. Ihambing mo ito sa mga paraon. Kapag namatay ang isang paraon, nagtayo sila ng piramide. Libu-libong manggagawa, mga dekada ng trabaho, mga monumento na tatagal sa loob ng mga milenyo. Ang katawan ng paraon ay nilagyan ng pamamaraan ng preserbasyon, binalot sa lino, pinalibutan ng ginto at mga hiyas, inilagay sa isang sarkopago sa loob ng silid sa puso ng isang bundok ng bato. Lahat ay dinisenyo para tiyakin na ang paraon ay hindi kailanman makakalimutan. Si Moises na lumaki sa mundong iyon, na naglakad sa mga pasilyo na iyon, na nakakita sa mga monumentong iyon na itinatayo, ay tumanggap ng kabaligtaran. Walang piramide, walang preserbasyon, walang monumento, walang puntod na mahahanap ng sinuman. Isang libing lang sa isang libingang walang marka, isinagawa ng Diyos mismo sa isang lambak na hindi matukoy ng sinuman. At gayon paman tanungin mo ang sarili mo nito, kaninong pangalan ang mas maraming tao ang nakakaalam? Ang paraon na sinubukang patayin siya o ang sanggol na sinubukan niyang ilunod? Umiyak ang mga tao ng Israel para kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa loob ng 30 araw. Pagkatapos, natapos na ang mga araw ng pag-iyak at pagluluksa. 30 araw ng pambansang pagluluksa. Pagkatapos nagpapatuloy ang buhay. Ang mga huling bersikulo ay nagbibigay sa atin ng sariling pagsusuri ng Biblia kay Moises. Hindi kung ano ang itinayo niya, hindi kung ilang tao ang nailigtas niya, hindi ang mga batas na ibinigay niya. Pakinggan kung ano ang sinasabi nito. Hindi pa nagkaroon ng propeta sa Israel na katulad ni Moises na nakilala ng Panginoon ng harapan. Na nakilala ng Panginoon ng harapan. Iyon ang kanyang epitapyo, hindi ang mga himala, hindi ang mga batas, hindi ang pamumuno, ang relasyon.
Sa huli, ang bagay na nagbigay kahulugan kay Moises ay hindi kung ano ang ginawa niya para sa Diyos, kundi nakilala siya ng Diyos. Personal, malapit, ng harapan. May isang tradisyon ng mga Hudyo na nagsasabing ng panahon na para mamatay si Moises, ayaw umalis ng kaluluwa niya sa katawan niya. Ginugol ni Moises ang buong buhay niya sa paglilingkod at kahit sa kamatayan, nilabanan niya ang paghihiwalay. Ayon sa tradisyong ito, ang Diyos mismo ang kailangang kumuha ng kaluluwa ni Moises sa pamamagitan ng isang halik. Ang ekspresyon sa Hebreo ay mitat neshika, kamatayan sa pamamagitan ng halik. Ang pinakamalambot na pag-alis na posible, na para bang sinasabi ng Diyos, sapat na ang iyong pakikipaglaban, sapat na ang iyong pagbuhat, hayaan mo akong buhatin ka ngayon. Ang katotohanang walang nakakaalam kung saan inilibing si Moises ay mahalaga sa teolohiya. Sa sinaunang mundo, ang mga libingan ng mga dakilang pinuno ay naging mga dambana, mga lugar ng paglalakbay at pagsamba. Sa pagtatago ng libingan ni Moises, pinigilan ng Diyos na ang tao ay maging isang Diyos-Diyosan. Si Moises mismo na ginugol ang buhay niya sa pagbabala laban sa idolatriya ay protektado mula sa pagiging isa. Kahit sa kamatayan, si Moises ay pag-aari ng Diyos, hindi ng mga tao. Hindi kailanman nakita ni Moises ang lupang pangako. Namatay siya sa harap lang ng bagay na buong buhay niya ay sinubok maabot. Pero ang aklat na iniwan niya ay naging pundasyon ng tatlo sa mga dakilang relihiyo ng mundo. Hinubog nito ang mga kodigo ng batas ng mga sibilisasyong hindi niya kailanman naisip. Ibinigay nito sa sangkatauhan ang konsepto ng individual na dignidad sa ilalim ng batas, ang proteksyon ng mga mahihina. Ang limitasyon ng kapangyarihan, isang Diyos na humihingi ng hustisya, hindi lang ritual. Isang batas na itinayo sa empatiya, hindi lang sa autoridad. Nang umupo si Thomas Jefferson para isulat ang Deklarasyon ng Kalayaan, ang pilosopikal na tradisyong kinuha niya, ang ideya na lahat ng tao ay nilikha na pantay-pantay, na nagtataglay sila ng likas na mga karapatan, na ang mga gobyerno ay kumukuha ng kapangyarihan mula sa pahintulot ng pinamahalaan. Ang mga ideyang ito ay may pinagmulan. At ang pinagmulang iyon ay dumadaan sa Enlightenment, sa Reformasyon, sa medyebal na teolohiyang Kristiyano, sa mga unang ama ng simbahan at pabalik sa isang lalaking nakatayo sa isang parang sa silangan ng Ilog Jordan na nagsasabi sa isang bansang dating mga alipin na kahit ang hari ay nasa ilalim ng batas. Nang magtipon ang mga tagapagtatag ng modernong estado ng Israel noong 1948 para magdeklara ng kalayaan, ginawa nila ito sa isang gusali sa Tel Aviv, sa ilalim ng larawan ni Theodor Herzl. Pero ang dokumentong pinirmahan nila at ang mga legal na prinsipyong itinatag nila ay malalim na kumukuha mula sa balon na hinukay ng Deuteronomyo. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain na nakita ni Moises pero hindi makapasok ay, sa tunay na kahulugan, ang pagkumpleto ng isang kwento na sinimulan ng Deuteronomyo. At isinulat ito ng isang lalaking nauutal na tumakas mula sa kanyang tawag sa loob ng 40 taon, na nawalan ng pasensya sa pinakamasamang sandali at namatay sa tuktok ng bundok, na nakatingin sa nag-iisang bagay na pinakagusto niya at hindi niya kailanman mahahawakan. Nagtapos ang Deuteronomyo sa isang kamatayan, pero ang aklat ni Josue ay nagsisimula agad pagkatapos sa mga salitang ito. Pagkatapos ng kamatayan ni Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Josue, ang katulong ni Moises. Si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon, bumangon ka. Tumawid ka sa Jordan na ito, ikaw at ang lahat ng mga taong ito, papasok sa lupain na ibinibigay ko sa kanila. Ang pinuno ay namatay, ang misyon ay nagpapatuloy, lagi namang ganon.
Piliin ang buhay kung binago ng video na ito ang pananaw mo sa Deuteronomio. Ang susunod na lohikal na pupuntahan ay ang aklat ni Josue kung saan lahat ng inihanda ni Moises ay sa wakas natutupad. Ang video na iyon ay nasa screen ngayon. At kung naabot mo ang dulo ng 2 oras na malalim na pagsisid sa isang 3,000 taon na teksto, mag-subscribe ka. Malinaw na hindi ka basta-bastang manunood.